we will be focusing on this verse kasi pag binasa natin yung yung paragraph na yan, iba yung usual na pinag-uusapan, but the Lord wants us to focus on something else. So, ang sabi dito, siguro maganda basahin na natin. Everything. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them, and was raised again. So from now on, verse 16, from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Meron akong may version akong nababasa before na it rhymes. Kaya yun yung sa isip ko. Pag 2 Corinthians 5:17, ang lagi kong naisip, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new has come. Yun yung sa akin. So, susurprise ako minsan pag hindi siya rhyme. No? The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. Verse 20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Now, verse 21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Let's pray first. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. And I pray na ikaw ang magbukas ng aming mga isip, ng aming mga puso. Gawin mong flesh yung aming mga puso, Panginoon, that you may store, Panginoon, yung lahat ng Rhema words, lahat ng pag-uusapan namin ngayong umaga, Panginoon, na patungkol sa iyo, Lord, and would reflect, I pray, that those things na we will discuss about you, your heart, yung nais mo, Panginoon, ay mag-reflect at magrema sa aming mga puso, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isang naririto, Lord, kasama na ang inyong lingkod. Itago niyo ako, Panginoon, sa inyong likuran, sa iyong anino, Panginoon. At ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ikaw ang makita, Panginoon, at lahat lang, Panginoon, ang lalabas sa aking mga bibig, Panginoon, ay yung mga bagay, Panginoon, na nais mong i-discuss ngayong umaga. Salamat nga po, Ama, in Jesus' name. Amen and amen. So, yan. Pwede nyo lakasan din pag palakpak. Total, hindi naman para sa akin. Yan. So, by the title itself, parang alam nyo na kung ano yung pag-uusapan natin, di ba? Ambassador of Christ. So, pag binasa natin sa 15, dito, kasi introduction yung 14, it is about God's love that compels us. Ibig sabihin, encourages us. Yung pagka sinabing compels, it encourages us. Yan. Because we are convinced that one died. Ito yung mga explanations at maraming Christians yung kinakabisado na once Christ died for all of us, therefore all died. Makikita natin yung mga doctrine kung bakit kinakailangan mamatay ng Panginoon at kailan namatay yung flesh na ikinabubuhay natin. But that's not our topic. 2 Corinthians, and he died for all. Para sa lahat. Hindi para sa select lang. So, misunderstanding yung sabihin natin that Christ only died for those only na isi-save niya. No, it is available for everyone. Hindi yun ang puso ng Panginoon. And the purpose is that those who live, yung mga nabuhay, sino yung mga nabuhay? Because of when Jesus Christ died, sino yung mga nabuhay?
those who accepted Him. So ito yung tinutukoy dito sa 15, that those who live, consider nyo ba yung sarili nyo yun? But when you read this, it pertains to you, to us. But that those who live, sabi dito, should no longer live for themselves, but for Him. Hindi na tayo mabubuhay para sa ating sarili. Mas madaling intindihan sa Tagalog, no? Ngunit, mabubuhay tayo para doon sa namatay para sa atin. Yun ang ibig sabihin nito. But for Him, we no longer live for ourselves, but for Him who died for us. Namatay para sa atin. So, yun yung purpose, no? So, ito yung purpose natin. That we should live for our Savior. Okay? And was raised again. Sino yung was raised again? It pertains to the one who died. This pertains to the one who died, but our purpose is to live for Him, for the one who died for us. So 16, so from now on, we regard no one from a worldly point of view. Ano sabi sa 16? Mula ngayon, hindi na natin dapat tingnan ang sino man ayon sa rules o sa paraan ng pagtingin ng mundong ito. Diba? So, kung iisipin nyo ngayon, look back, nandito tayo ngayon. So, spread your imagination kung ano yung mga nangyayari niya sa labas ng simbahan. Ano yung tinuturo. Diba? Okay lang. Mabuhay ka ayon sa gusto mo. YOLO. You only live once. Diba? So, i-disregard mo muna yung mga rules and regulations. Maraming nagsasabi, abortion is yung choice daw ng may katawan. So, parang maganda. Kasi, kung pro-choice ka, pagka nabuntis ka, pwede mong ipalaglag kasi unwanted yung mo, para sa condition mo or whatever reason you have, ayaw mong ituloy yung pagbubuntis. So, yun, marami nang tumitingin ngayon sa mundong ito na okay lang yun. Karapatan mo yun. Pero, in terms of God's morality and standards, it's murder. Diba? So, ang sabi ng 16, from now on, we regard no one from a worldly point of view. Kung paano natin tingnan yung nangyayari sa mundong ito, wag na natin ibase kung approve sa world o hindi. Lagi natin titingnan kung approve doon sa namatay, kung approve dito for the one who died, kung okay o hindi okay. Yun na yung rules yung purpose natin. And that is the mindset that our Lord, our Savior, wants us to have. Hindi na dapat ganon. So, though we once regarded Christ this way, ganon ang pagtingin natin. No? Parang baliwala lang. Marami sa atin, bago tayo nakakilala sa Panginoon, just lang natin yung pagkamatay ng Panginoon. So, because we still don't understand. There is yung ignorant eyes and mind natin tells us na okay lang yan as long as maging mabuting tao ako. Certainly, God will accept me kapag namatay ako because I've done a lot na mabuti and konti lang naman yung masama, hindi naman masyadong masama. Diba? Yun yung mindset. Pero itong world point of view, ang gusto ng Panginoon is for us to disregard that and have a new mindset. Ito yung mindset na gusto niya. So, therefore, sabi sa 17, if anyone is in Christ, that is, sino yung in Christ? Taas ang kamay, in Christ. Sinong tinutukoy dito? Tayong mga tumanggap sa Panginoon. Tayong sumuko ng buhay natin, isinuko natin. From time to time, pinapaalala sa atin ng Panginoon katulad nung nangyari kay Ate Linsin. Pinapaalala, susuko ka ba? Hindi. Susuko ka ba? Hindi. Doon mo marirealize, nung mga moments na yon, na may mga bagay na hindi mo sinusuko sa Panginoon. You move from your own strength. Di ba? Kailangan kong magka-perpa, Lord. Andito ko, may sakit. So, pumapatak yung metro habang wala namang dumadagdag sa account ko. So, paano kung umabot sa account ko? So, yung mind mo, tumatakbo pa rin, nag-worry ka pa rin. Pero during the time na mabuti at maganda yung condition ng life mo, nakikita mo, bukas magtatrabaho ko, next month sisweldo ko, ganyan-ganyan.
So kung magiging discipline lang ako sa gastos, we will have this ipon, may panggastos ako, makakapunta akong Japan, pupunta ako by this time, ganyan, o magbuburakay ako kasi makakaipon ako, ganyan. So, pagkatapos ng mga ganong pull and push sa buhay natin, sometimes, kukunin ka talaga ng Panginoon na undistracted na yung attention. That's one of the reasons why we get sick sometimes. Parang akala mo for no apparent reason, but God is calling you, God is touching you, kinakalabit ka niya, hey, akala mo lang sumusunod ka sa akin, pero hindi pala. So we realize sometimes na ganun yung ginagawa ng Panginoon sa atin. So 17, ang sabi nito, the old has gone, the new is here. Ano yun? Recreated. We are recreated by God. We are transformed. Merong transformation. Pero this transformation, kung makikita nyo yung pagkakakonstruct ng sentence, mamaya, is, hindi ito nagaganap without your approval, continuous, progressive approval sa nagaganap na progression, sa nagaganap na transformation sa mga buhay natin. Okay? Matagal nang mananampalataya si Ate Lindsay. Pero unti-unting minumold pa ng Panginoon. So hindi lang siya, tayong lahat. Magandang example lang kasi fresh pa yung testimony niya. Diba? Kaya ako ginagamit ngayon. Habang tayo ay lumalakad, palalim ng palalim, yun ang dapat na progression. Palalim ng palalim yung nais na kalkalin ng Panginoon sa pagkatao natin, but our faith, pataas ng pataas. So, sa ngayon, mapapansin mo, you can quantify that you are more faithful to God than before. Because yung experience, it teaches us that we can trust God. To the point na if you are going to take me, I trust you. Okay na ako. Diba? So, pull and push na naman. Nakatulog ka. Pwede mo na akong kunin, Lord. Pagising ko, wag pala. Diba? Pull and push. Kasi, naalala mo, naku, yung nanay ko, walang kakainin. Yung mga kapatid ko. Oh. So, it's not bad, it's normal. Dapat lang na ganun yung attitude ng bawat Christian. Diba? Hindi ka magmamayabang sa Panginoon na kaya mong buhayin ng ano. Pero sometimes, dumating din sa point yung isip ko na, if I were to die, nagwo-worry ako. Kasi I don't believe in insurance anymore. Pero ang sabi ng Panginoon sa akin, bakit ikaw lang ba ang source o channel ng pagpapala para sa pamilya mo? If you die now, they will still live. Because I live, sabi ng Panginoon. Sa akin yun, personal experience ko yun. Di ko alam kung isip din ako ng morbid minsan eh. Lord, mamamatay na ako. Oh, di ba? Inopera ka lang sa puwet, mamamatay ka na. Di ba? Layo. Oy, hindi malayo sa bituka yun. Kaya mayroon akong rason. Nakakatawa lang. Pero may rason pa rin yun. Kasi pag sinabi, mamamatay ka na, layo sa bituka niyan. O, pues katabi ng bituka yun, nakarugtong ah. O, nasa dulo lang. So, may reason ako kung bakit ako nananalangin na Lord kung mamamatay na ba ako. It's fine. Oh. Meron kang singaw. O, part ng digestive system yun ah. O, kaya hindi mo sabihin, malayo sa bituka yan. O. Ang sabi sa 18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ano yung gustong ma-accomplish ng Panginoon dito? Tingnan niyo tong question na to. Ano yung gusto ng ma-accomplish ng Panginoon dito? Take note, God, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, to reconcile us to Himself. Yun yung purpose niya. For dying on the cross, for being human, yun yung purpose niya, to reconcile. Okay? Mamaya makikita pa natin yung ibang part sa Bible na nagja-jibe dito sa nais na gawin ng Panginoon. Hindi lang personal,
but universal. But universal. Pero, how God deals with us is personal most of the time. Kasi, kaya nga personal Lord and Savior. Kaya nga maski yung asawa mo tumanggap sa Panginoon, ikaw hindi ka maliligtas. Kasi personal. Hindi yung nanay mo tumanggap, lahat kayo damay. O, si Mami, di ba yung tumanggap, ayaw ni Nea, sagot mo yung siko mo. Di ba? Kanya-kanyang faith yun. Kanya-kanyang pagtanggap. So, ang pwede lang gawin ng asawa is to encourage yung kabiyak niya at yung mga magulang, pwedeng i-encourage yung mga anak niya. Tayo, mga anak, pwede nating i-encourage yung mga parents and brothers and sisters natin. Why am I saying that? Because that is the point na gusto kong dalhin mamaya. Kasi, ang nais ng Panginoon daw is to reconcile, pagbatiin. Kasi naputol yung relationship nung nagkasala yung ancestors natin, di ba? Not counting people's sin against them. So, makikita natin na kinakailangang patawarin, kailangang makancel yung wages ng sin. Not counting people's sin against them. So, paano naganap yon? Kinakailangan may magbayad. Tayo, wala tayong pambayad dahil makasalanan tayo. Uy. So, kinakailangan maging tao ng Panginoong Hesus at siya ang magbayad para sa atin. And He has ito. Ito yung isa sa mga gusto kong i-highlight. It is because, ang sabi niya, yung ministry of reconciliation. And He has committed to us. Kanino raw? Kanino kinumit yung ministry na to? Halimbawa, may youth ministry, di ba? Handled by Kuya Raymart, Kuya Lawrence, Kuya Jello. Ministry, gawain. Yung midweek, kay Nanay Baby, ministry niya yon. Prayer warrior sila, ministry ng midweek. Preaching, kasama ako doon sa ministry niyo. So, kapag ministry, gawain, di ba? And He has committed to us the message of reconciliation. Yun yung gustong ma-accomplish ng Panginoon. What does God want to accomplish? Is to reconcile us sa pamamagitan daw ng message of reconciliation, ministry. So we are therefore Christ ambassadors. Kapag ka-ambassador ka, you are representing yung country nyo. Di ba? Yun yung mga ambassadors. Pumupunta sila sa ibang country na friend ng Philippines. Like, for example, US, Japan, South Korea. Meron tayong mga embassies doon. And meron tayong ambassadors na nire-represent yung country natin. Tayo, we are ambassadors. That means we represent yung Savior natin. So, maaaring hindi pa nagsisink in sa atin yon, pero yun yung nakakaapekto kung bakit minsan or madalas na yung nais nating sharean, anak, kapatid, nanay, tatay, uncle, office mates, friends, hindi tumatanggap sapagkat nakikita nila yung ambassador, hindi naman kakaiba sa kanila. Kapares lang natin. Mas malala pa nga. So, ito ngayon yung nakakasira sa message, di ba? Because the message of reconciliation, ikaw yung ambassador, ikaw yung evangelize for Christ, di ba? So, we implore you, sabi, because as though God were making His appeal through us. So, umaapil, ibig sabihin, naninikluhod. Ibig sabihin, nananawag ang Panginoon sa buong mundo to appeal sa pamamagitan natin, through us. Kasi tayo yung pinagpasahan ng ministry of reconciliation by spreading the message. To whom? To whom daw? To the world. To the world yan. To the world. God made Him who had no sin to be sin for us so that kapag nakita niyo yung so, yun yung introduction ng purpose nung idea na ipinakikita ng paragraph kapag nagbabasa tayo ng Bible. So pag nakita natin yung word na so, yun yung ito na yung gustong mangyari.
Okay? So that in Him, alam na natin, pagka in Him, ang Panginoong Hesus yan, tayong mga niligtas niya, might become the righteousness of God. Para tayo yung maging kanyang katwiran. So magiging katwiran ka ba kung useful na katwiran ka ba? Sa pag nangangatwiran, alam niyo ba yung pangangatwiran? Diba? Bakit mo kinuha yung sukli? Mangangatwiran ka. You have your reasons. Okay? Gets niyo ba? So, paano tayong magiging katwiran o reason ng Panginoon kapag i-compare tayo sa world? Sa hindi mananampalataya. O, Rodel, tayo ka dyan. Eto ngayon yung isang worldly person. Pinag-compare. Lumalabas parang parehas lang kami. Hindi tayo pwedeng gamitin ng Panginoon na katwiran kung ang ating gawain at ang ating mindset, ang ating sinasabi lang ng bibig natin, born again ako, born again ako. Pero hindi makita sa atin, hindi tayo pwedeng gamitin katwiran ng Panginoon. Di ba? Hindi tayo pwedeng gamitin. Anong ibig ko sabihin? Kinakailangan maging katwiran tayo ng Panginoon kasi ang sabi, the old has come, the new has come. The old is gone, the new has come. Kung hindi totoo sa atin yun, merong mali sa pamumuhay natin. Ito yung sinasabi ng iba na sa isip lang sa bibig lang yung pagiging born again. Born again sa nguso, hindi sa puso. Nguso lang. Bukang bibig lang, born again ako, born again ako. Pero pagka kinriticize mo yung buhay, o inanalyze mo, parang hindi naman. Yun yung mga Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Gusto niyo bang masabihan ng ganon? Gusto niyo bang pagkita natin face to face sa Panginoon? Away from me, you evildoers. Naku, ang sipag ko magsimba. Ang sipag-sipag kong umattend sa youth live. Paano nangyari na away from me, you evildoers? Where's my coffee? Ayun. Sorry. Malamig nga. Malamig nga, naka-jacket na ako eh. Tumalsik sa ilong ko. Yan. So, punta na tayo. Uy, ang bilis ko. God wants to accomplish something. By using who? Alam niyo na yung sagot. By using who? Sabihin mo, me. Kami, tayo yon. Tayo yung gagamitin. How? How? Okay. Paano tayo gagamitin ng Panginoon? Evangelism. Diba? Share the message. Kaya nga nabanggit yung message. We share the message. May question ako ngayon para magtuloy-tuloy ito yung gusto ng Panginoon. To reconcile the world to Himself, evangelize the world. Yun ang ibig sabihin, okay? Ito na yun. Yan. Evangelize the world. Okay? True. Para linawin natin kung sino talaga tayo. Minsan, nakakalimutan natin yung katayuan natin sa Panginoon. Ito yung tayong mga born again people. Ito yung mga tumanggap sa Panginoon. Ito yung description natin. Sa pamamagitan nino, ito tayo. Yan, tayo ha. Ito tayo ngayon, sino tayo? Sino ang gagamitin? Tayo. Sino tayo? Number 1, those who live through His death. In-acknowledge natin, tayo yung mga born again, ina-acknowledge natin that we live because Jesus died for me. Nakita niyo ba yon? Minsan kinakailangan mo pang marinig to realize na, Okay. Number 2, those who given a purpose. Ito yung mga mapupulot natin pag binasa natin itong 2 Corinthians 5:14 to 21. Inisa-isa ko lang. Okay. Those who lived through His death, those He had given, ibig sabihin ng He had, okay? Those He had given a purpose. So, chika natin kung ikaw yon. Number 1, ikaw ba to? Diba? Huwag niyong tingnan yung katabi niyo. Hindi siya yon.
those who lived through His death. Ako yun, tinanggap ko ang Panginoon. Nabuhay ulit ako sapagkat siya ay namatay para sa aking kasalanan. Di ba? Number 2, those he'd given a purpose. O, tanungin nyo ngayon. Sa sarili nyo naman. Puro sa sarili lang to. Huwag yung kapitbahay nyo, okay? Those he'd given a purpose. May purpose ka na ba para sa Panginoon? Na-realize mo ba yung purpose? Yung purpose niya is to spread the good news. Kasali ka ba sa pag-i-spread? O ikaw yung blockage? Diba? O ano kaya sa youth life, ikaw yung karay-karay nila, yung pabigat? Kain na, ang bilis mo. Oh. Pero nung lutuan, kung saan bibili, laging ganun, busy ako. O wag mo kong utusan, Kuya Raymart. Diba? Pabigat ka. Diba? Pabigat ka sa gawain. Pagkabitbitan na ng mga hugasan na ng kaldero. Magtututpress pa ako. Diba? So, ikaw ba yung balakid ng Panginoon para sa purpose niya? Remember, yung purpose niya is to reconcile the world to Himself. Ibalik tayo sa Panginoon. Number 3, ikaw ba yan? Those have given a new mindset. Bago na ba yung pag-iisip mo? Nabago na ba yung pananaw mo? Kapag ka naririnig mo sa YouTube yung mga F-word, mga N-word, yung mga curses, okay lang yan, ganyan-ganyan. Diba? Nabago na ba yung mindset mo about yung culture na gustong i-impose ng world sa atin? Which is, yung acceptable sa kanila, most of the time, and hindi acceptable sa moral standard na pinakikita ng Bible. So, yung mindset mo ba, makamundo pa rin o makadiyos? O, worldly o spiritual? Ikaw ba yan? Yes or no? 1 to 10, 5. Diba? 1 to 10, mga 1.5. O, gigradean mo yung sarili mo. Those who recreated, those, he, okay, baka hindi malinaw yan, those who he recreated into a new being. Nakikita mo ba yung sarili mo na new creature ka na? O the same pa rin na Rodel? O the same pa rin na yung pagkatao mo? Hindi mo nakikita yung pagkakaiba mo 2 years ago, ikaw to. Ngayon, habang nakakarinig ka na ng salita ng Diyos, nakikilaho ka sa gawain sa church, may nabago ba? Parang wala masyado. Pero sino makapagsasabi kung may nabago na sa'yo o hindi? Yung sarili ba natin? Of course, no? Minsan, kapag magandang kinikriticize natin yung ating sarili. Pero yung talagang sukatan is yung pananaw ng ibang tao. So, dito papasok yung question ko. Tayo yan. Okay? He made us ambassadors in spreading the good news of Jesus Christ, His Son. Ito yung purpose niya, ito yung ginawa niyang purpose natin para dun sa gusto niyang ma-accomplish. Napakabuti ng Panginoon kasi pwede namang gawin niyang mag-isa yan. Pero tayong mga tumanggap sa Kanya, isinali tayo sa gawain. So, matagal na nating naririnig yan, it's a privilege to work with God, in partnership with God, diba? In partnership with Him. Pero, hanggang dun na lang sa salita. Kapag ka nagkakahirapan na, nagkakaroon na ng kumbaga nag-entangle na sa schedule ng buhay natin. Yun yung first na dinadrop natin, yung church, di ba? Yun yung unang sinasacrifice natin. Eto na ngayon. Ito ang tanong ko. Have you ever wondered why most of us failed in evangelism? Walang 100% na magaling. Like for example, last time na I was asked to pray sa Christmas party namin. Last Friday. So sabi ko, chance ko to para mag-share. But the problem is, kinakailangan kong from start to end, Englishan to. Tsaka, kasi siyempre, may puti eh. Alangan naman, di ba? Sabi, inaano ko na, minomotivate ko na yung sarili ko. Maaga pa lang na English na yung naka-switch on na yung English mode ko. Maski Tagalog akong kinakausap, nag-i-English na ako. Pero,
At the same time, alam ko na kapag ka nag-start na ako, baka umabot ng isa't kalahating oras, makalimutan ko, Pastor Del, ano to, opisina natin to, hindi ito yung church nyo, di ba? Na long playing yung pag-share ko. So, inisip ko na agad, sinet ko na, okay, so, very famous sa world yung Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, i-set ko para maintindihan nila yung hope na binigay ng Panginoon, bakit kinakailangan magkatawang tao si Jesus Christ. And that's what we celebrate kasi happy holidays yung batian nila eh. So I want to break the trend na holiday ang tawag sa Christmas. Christmas nga, kaya Christmas kasi si Kristo yung nasa unahan. No? So, yun ang purpose ko lang. Para mapukaw yung interest nila. Tinanong ko sila, have you ever wondered why Jesus has to be born in the flesh? Kinakailangan siyang mabuhay. That is what we celebrate every year during Christmas. So yun lang. Doon lang ako tapos pumunta ako sa Genesis. Parang antagal, no? Genesis pupuntang Christmas. Pero binilisan ko lang. Sabi ko kasi, in-explain ko doon that when we sinned, our forefathers sinned, yung during that time, right after, nag-prophesy yung Panginoon that the seed of the snake, ang sabi ko, there will be enmity. So, yung seed sabi ko, ng snake, and seed ng woman, not the man, ng woman, they will fight with each other, sabi ko, yung seed nila. So, yung magiging, yung sangkatauhan, through dun sa kay Eve. So, sabi ko, ang sabi ng Panginoon, God the Father, that He will strike, He will bruise the head, and He will strike the heel. So, magkakaroon ng salvation through the seed of this woman who will fight with the seed of the snake. Sabi ko, and how will God accomplish that? Sabi ko. And so, yun nga, kinakailangan natin i-redeem because we are all sinners, every one of you, every one of us. Sabi ko dun sa office, that we need someone to pay for our sins. You cannot pay for our sins because you're already a sinner. So sabi ko, so we need someone to pay for our sins who is perfect and will not inherit the sinful nature of man. That is why, sabi ko, Jesus Christ was born not in the natural way as we do, but He was conceived through the power of the Holy Spirit. And that's the story of Christmas. Sabi ko. And so He lived a perfect life. He died on the cross to pay for our sins. Tapos bala ko pa nga, hinahanap ko yung kasi yun sing along. Hanapin ko nga Joy to the World ni yung kinanta natin kanina ni Chris Tomlin. Kaso baka tumagal, baka sabihin, ano ba to, ginawa mong service nyo na talaga, nag-praise and worship ka, pinagpipray ka lang namin, tapos nag-preach ka pa kompleto. Kaya naisip ko, nag-pray na ako right after that. Pero nakita ko na, if I were to speak na complete na English, dahil English speaking nga yung isa sa mga bisita, yung spontaneity, hindi ako ganun ka-spontaneous. Kasi, constantly nag-iisip ako ng right word to say. So, dun siguro kung meron akong outline na ginawa, and then meron akong mga spot words na when I say this, ito yung sasabihin ko. Siguro mas effective. But, I'm not that consistent kapag pure English pala. So, manatili tayo dito. Kasi dito, Taglish. Kaya mas spontaneous, di ba? So, bakit tayo, when it comes to evangelism, nagfe-fail tayo, maski magaling tayo mag-share in words? Why? Family members, mom, dad, brother, sister, uncles, aunts, grandparents, sumasablay tayo sa friends natin, office mates, classmates. Those people, itong mga to, are the closest to you. Diba? Alam nila, born again to si ganyan. Hindi natin mayayaya sa sa beer house. Oh.
Pero kapag ka niyayaya ka nila, magtanong-tanong ka sa sarili mo, born again ba tingin nila sa akin? Ba't kung makayaya sila, parang pare-pare kami? Parang ox lang, di ba? So, many factors ang reason kung bakit sumasablay tayo sa pag-share. Pero isang biggest factor dito is not yung talent natin on how to share the Word of God, on how knowledgeable we are. Okay? Most of the time, because we are ambassadors, we have to talk. But can you preach without talking? Ito yung tanong. Kasi kung puro ka dada, i-criticize nila yung buhay natin. Right? I-criticize nila yung buhay natin. But itong question na to, ay, ako na ba yan? Pumunta tuloy sa baba. I-criticize tayo yung buhay natin eh. So, ano yung biggest factor? If you are not to talk, pero you need to preach. Preaching without talking. Ito ngayon yung matatagpuan natin sa Ecclesiastes 7:1, Proverbs 22 verse 1, parehong verse 1, ano? A good name is better than fine perfume. Itong dalawang to, a good name is more desirable than great riches, to be esteemed. Ang pagtingin mataas is better than silver or gold. Itong good name is our reputation. Mas madaling intindihan, di ba? Kapag we call it reputation, yung good name natin. Ano bang tingin sa'yo ng mga nakapaligid na tao, closest to you? Bakit maski anong galing mag-share, hindi effective? Because of your reputation. Okay. Our reputation should speak for us. Okay? Illustrative questions. If you have a secret, number one, if you have a secret, who are you going to share it with? Kanino mo isi-share yun? To someone you trust with good reputation. Yung hindi chismoxer, di ba? Pag chismoxer yung, alam mo nang madaldal eh. Sino man makatabi, kinikwento, maski sino eh. Hindi naman niya kilala, kinikwento ka. Bakit mo ngayon isi-share yung secret mo doon, di ba? So that's reputation. O ito ngayon tanong, balik rin natin. Has someone shared a secret with you? Meron na ba? Taas ang kamay ng may mga kaibigan na nag-share ng secret sa kanila. Okay, mahiya. Kakaunti lang. The rest, hindi kayo katiwa-tiwala. Kapag walang nag-share sa inyo, alam mo, friend, kasi ganito ko eh, ganyan-ganyan. Walang nagganon sa inyo. Walang nag-treat sa inyo na pwede kang pagkatiwalaan sa sikreto. Mag-isip-isip ka. Ibig sabihin, madada ka. Sino mang katabi? Uy, alam mo, ganito. Si Lindsay nagkasakit. Sino yon? Si ganito yun. Anak ni mama, kapatid si mama, ni ganito. Sino silang lahat? Kapatid ni Kuya Fred. Sabi. Pero ang tinutukoy lang, nagkasakit si Lindsay. Di ba? Dahil madada ka. No one shares a secret with you because you are not to be trusted, di ba? Alam naman ng tao kung sino yung pwedeng pagkatiwalaan tsaka hindi, di ba? Number 2, we're talking about reputation na, di ba? Baka nakakalimutan nyo. If you will be in a long vacation, will you trust your neighbor to look after your house? Baliktarin na naman natin. Yung neighbor mo, nagbakasyon sa Italy, have they asked you to look after your house? Silip-silip naman, Rodel. Ay, susi. Marami mang laman rep nyo. Bakit? Titingnan ko. Baka napapanis na. Kainin namin yan. So, concern lang, di ba? So, vice versa. Kapag walang nagtiwala na neighbor natin, malamang nagbakasyon kayo, wala rin silang pakialam sa inyo. Sana manakawan. Diba? Yabang Italy, Japan. Oh. Kapag kayong reputasyon natin sira sa community, do you think pagka nag-share ka, sinare mo si Jesus Christ, they will hear you?
Habang nagsasalita ka, yabang-yabang, dami alam sa Bible. Di naman namin nakikita sa buhay niya. Pero ang dami mo na sinabi about salvation. Nagsimula ka sa John 3:16, Ephesians 2:8 and 9, ganun. Pero ang tumatakbo sa isip niya, yabang-yabang, di ba? Oh. Eto, mga anak, yung mom mo has mom left you in charge of the house for your brothers and sisters? Yung mga ate kuya dito, pinagkatiwalaan kayo? O ginagawa, maski matanda na kayo, pinapupunta pa yung auntie para alagaan kayo? Kasi walang tiwala sa inyo. Diba? In school, in office, were you given a task to lead? Minsan kasi, subordinate ka lang, pero malalaman mo na pinagkakatiwalaan ka ng boss. Kapag pupunta muna ako sa bangko, tapos pag may tumawag, ikaw na ang bahalang sumagot para sa akin. So, may tiwala yung boss mo sa'yo. Ganon din yung teacher. Group 1, so group 1, James, ikaw bahala dyan sa mga yan. May tiwala yung teacher. Baliktad naman kung sinasabi na, James, huwag kang magulo, sumunod ka kay ganito. Bad reputation mo naman kung sinisingle out ka pa ng teacher na huwag kang magulo, dadating yung principal. Ano kaya, James, umabsent ka na lang. Bakit? Dadating yung next week, dadating yung mag-evaluate sa school. Maganda, absent ka na lang. Yung mga ganon, pero, kumbaga, leader ka nung una, di ba? Maganda yung sample ko sa'yo. Siyempre, ikaw pa rin. Depending on our reputation, pwede tayong mag-share, di ba? What's to know about reputation? What's to know about reputation? Gaano natin naiintindihan yung reputasyon? Number 1, ito yung mga hindi obvious, pero pag narinig mo, sasabihin mo, oo nga, ang isang reputasyon, katulad ng number 1, it does not come overnight. Ang reputasyon, over time, nadidevelop. Hindi yung good ka ngayon, pero from start to middle somewhere, 10 taong ka ng bad example at nakagawa ka ng one time na good, hindi mo i-erase agad-agad yung lahat ng mga sablay mo ng isang mabuting ginawa mo. Kasi kinakailangan i-develop yung trust. Yung trust, dine-develop over time. So yung reputation, ganun din. Hindi natin masasabi na pagkakatiwalaan ka agad-agad kasi okay ka one time. So, it takes time to build our reputation. Okay? Hindi nadadali ng isang bagsakan. Number 2, okay, our reputation is always from someone else's perfect perspective. Kung paano tayo tinitingnan, ini-evaluate tayo ng ibang tao, yun yung reputasyon na meron tayo. Hindi yung, hindi, magaling ako, matalino ako, pogi ako, ganyan-ganyan. Katiwa-tiwala ako. Yun yung pagtingin mo sa sarili mo. Pero yung reputation natin is determined by someone else, by all na nakasurround sa atin. Hindi natin mapu-force yung reputation na gusto natin magkaroon tayo sa pananaw ng iba. Anong ibig sabihin nun? That reputation is built by others' judgment. Okay? By others' judgment of people around us. Our life's choices and how we behave will be the basis of that judgment. Kung ano yung life's choice natin, paano tayong mag-decide and how yung i-conduct yung sarili natin will be the basis. Yan yung basihan. The basis of the judgment. Anong reputasyon mo sa ibang tao kung ano yung ipinakita mo rin sa kanila consistently. Okay? Consistently. Number 3, people with good reputation are those who live with integrity. Kapag may integridad yung pamumuhay mo, even kapag nobody's looking, pag sinabing bawal magtapo ng basura dyan, maski wala yung bantay, hindi ka magtatapo ng basura doon.
bawal umihi dito. Kailangan yung spot ng poste na yan, dito bawal. Sa kabila, pwede naman pala. Diba? Kung ganun ka kapiloso po, that's not integrity. Diba? If no one's looking, dapat susunod pa rin tayo sa batas. That's integrity. Okay? Their private life, ang isa sa mga gusto kong i-highlight sa integrity is that our private life matches our public life. Private. When no one is looking, you're still the same person. Sa public, kapag may nakatingin na sa atin. Hindi yung animal ka, pagka private at walang nakatingin, pagka sa labas, ang bait-bait mo, nagiging tupa ka. Di ba? Pagka kayo lang sa bahay, nagiging Hitler ka. Pero pagka nasa labas, nagiging maamong tupa ka. Ba? Hindi ano yun, hindi consistent na ano yun, hindi integrity yun. Okay? They are who they are inside the church and outside the church. So, hindi separate yung buhay natin sa loob ng simbahan at saka sa secular life natin. Dapat consistent. Who we are inside the church, ganun din tayo outside the church. Diba? Kung mapagmahal ka sa loob ng church, masunurin sa pastor, pagdating sa bahay, hindi ka masunurin sa tatay mo, sa magulang mo, inconsistency yon. Pinaghugas ka lang ng pinggan, galit ka na. Pero dito, ang bait mo, nagliligpit ka. That's not integrity. Diba? That's living a double life. So, ito, consistent. We have to be consistent. No hypocrisy. It's hypocrite na ibang face yung pinakikita mo when there's public eyes and pagka private na. Ganon din sa loob ng church. Kumbaga parang as if you were wearing a mask. Nagmamaskara ka ng kabaitan. Pagpasok sa loob, wolf ka pala. Yun. So, madali namang intindihin. No hidden agenda. If yung hindi ka nagpa-practice ng dishonesty, even yung mga hindi taga-church trusted you. Because yung lifestyle mo is consistent na wala kang hidden agenda. Na kaya ka lang nagbabait kasi nagbabait ka sa tatay mo kasi manghihingi ka ng pambili na naman ng sapatos. Nagbabait-baitan ka lang. Di ba? Pero kapag may sapatos ka na, hindi ka na makita sa bahay. Yung lahat ng chores mo, cancel na yon. Eto, they keep their word. Gaano kahalaga na kapag sinabing mong, ako yung tatayo, ako yung tutugtog, ako yung... Pagka sinabing keep your word, like yung napagkaisahan nyo na, kunwari sa music, during Wednesday, kailangan, nandito na yung, tawag dito, yung line-up. Kapag consistent kang sumasablay, doon pumapasok yung problem, di ba? Kasi consistent kang sumasablay. Pero, ganito naman, pagka consistent ka na hindi sumasablay, pinagkakatiwalaan ka ng music director or yung may handle ng music. Ito, maski kailan to, laging ready. Pagtutugtog, laging ready. Inaano niya na kagad yung kanya, ina-accept niya na kagad yung responsibility. Respects other people. Meron kang respeto sa opinions nila, sa pagkatao nila, maalalahanin ka. Kinakailangan irespeto mo, hindi lang yung ikaw lagi lang yung tama. So, you have to respect yung others' opinion din. Eto nga, it's all related talaga. Marami pang pwede sigurong sabihin dito, pero ito lang yung mga naisip kong magandang ipaalala sa ating lahat. No? Hindi naman sa inyo lang yan, pati sa akin. They take and accept yung responsibility. Kapag ka na-late ka, you have to at least accept yung fault mo and be responsible enough to at least yung inform yung kasama nyo sa music. Music lang yung inaano ko kasi you have
to be responsible also to apologize kasi sumablay ka. Oh. So, take the responsibility. Ibig sabihin, you have to take time dahil inaccept mo yung role, let's say, you will be leading the song, edi may mga kasamang responsibilities yan. So, you have to accept that and take it na kinakailangan kong mag-prepare. Hindi pwedeng yaan mo ng, si Edrin lang pa, anuhin mo ng kanta, kaya ko namang kantahin yan. Di ba? So, hindi ganun yun. Magaling naman ako mag-gitara, so hindi ko naman siguro kinakailangan mag-practice. So, dati, may mga giisip na ganun. Dali lang, padala nyo lang yung, yung tawag dito, yung chords. Para yun, practice pa. Diba? Oh. Pero, alam nyo, maski symphony, maski yung mga professional musicians, nagpa-practice. Tayo pa kaya, diba? Kaya, ang daming kalembang dati, nung early part ng church natin, kalembang yung magkahiwalay yung kinong boses nung song lead at saka yung gitara. May mga nangyayari pa na yung gitara, tama, mali naman yung piano. Kung saan-saan yung hataw ng drums. Diba? Worship na, kung makapaalo pa, galit pa rin. Hindi mahinay-hinay lang. Of course, kapag tayo ay living in integrity, we are good to our family. Total na yung sinabi ko kasi hindi ko na isa-isahin na may mga responsibilities tayo sa families natin, di ba? Hindi lang yung family natin sa church. So, kinakailangan natin, hindi natin kinakailangan maging mabuti sa natin, pamilya natin. Na just to say, na masabi nila na we have a good reputation. Kasi, ito yung next item na mapapansin natin, na katotohanan when it comes to reputation. Usually, people with good reputations don't exert an effort to look good to others or keep that reputation intact. Usually, kapag meron ka ng good reputation, hindi ka worried na, naku, ano kaya ang tinitingnan nila? Because hindi mo iniisip yon. You are just consistently living kung ano yung kinasanayan mo na. Pero yung mga nag-iisip na, naku, ano kayang iisipin na ganito, ganyan-ganyan. So, ito yung gagawin ko. That is hypocrisy. Kasi you are masking who you truly are. Diba? So, usually, kaya ang sabi ko dito sa number 4 item, about reputations, yung may magandang reputasyon, hindi nag-exert ng effort that they should look good. Hindi sila natatakot because they don't wear mask. Hindi ko na isama dito. Pero, yung reputation natin is based on sa pananaw ng mga taong nakapaligid sa atin. Hindi ko na-discuss dito ngayon kasi sobrang nahaba natin. Is that, pwede bang ma-destroy yung reputation mo by others? Hindi mo kagagawan. Okay yung pagkatao mo. May integridad yung buhay mo. Pero, pwede ba ma-destroy yung ating reputation? Yes. By gossip, by slander, by yung nagpapakalat ng yung minamali, yung tinitwist yung mga pangyayari to make you look bad. Hindi lahat ng tao gusto ka. So, others are wanting to harm you by slandering you. Sisiraan ka, di ba? Pero ano yung dapat nating gawin, mga Kristiyano? Ephesians 5:1. Be imitators of God as beloved children. Imitators of God. Be. Pagka sinabing be, it's not something you just sit around and you will be the same as God. It takes effort. Pag sinabing be, may effort yan. Hindi yan yung sitting pretty ka lang. Be imitators. Be the same as God. So, hindi yun na, hindi. God is working in me para maging in His likeness. Working in me. So, anong ibig mo sabihin nun? Nagtatransform ko, bumabait ako.
nararamdaman ko, bumabait ako. Hindi ganun, di ba? Ay, ang sipag ko na. Habang nakaupo ka, ang sipag ko, sumisipag na ako, Lord. Niloloko mo yung sarili mo nun. Di ba? Be imitators means it takes effort. It takes effort. Before you were a leader, tagasunod ka muna sa naunang mga leader sa'yo. Ito ngayon yung samples, no? If we are dishonest, living double lives, untrustworthy, inconsistent, unreliable, that's a reputation you build. Kasi, because of your inconsistency. Yun yung, kumbaga, minsan good ka, madalas bad, unreliable ka. O, mabilis ka lang pagka lakwatsa. Pagka gawain na sa Panginoon, busy ako. O, biglang automatic busy ako. No matter how hard we try to convince the people around us, our true selves will show, it always surfaces. Lumulutang kung sino ka talaga. Hindi mo mapipilit yung pananaw ng ibang tao sa inyo. But what you show them is who you are lang. Parang ganun. It's always nagsisurface lagi kung sino ka sa kanila. This kind of reputation taints our testimony. So, sinabi mo, binago ako ng Panginoon. Eh, yung nakakakilala sa'yo, parang hindi naman. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ko kasi ganyan. Yun yung mga laging tumatakbo sa isip. Hindi sila makapag-amen sa testimony natin about Christ. So, ultimately, dahil sa ating reputation, yung message about Christ, hindi nakakarating. Nakakarating sa binging tainga. Nabibingi yung tainga ng sinesira natin. Kasi we are inconsistent. Yung reputations natin is bad. So how do we get and retain a good reputation? Start living this. Meron pa sanang verses sa ibang part ng Bible na pwede nating i-pinpoint on how to start living this kind of reputation. Pero makikita na agad dito dun sa series ng verses na binasa natin. Ang sabi sa 17, therefore, if anyone is in Christ, start living this verse. Believe it na ikaw yan, that the new creation has come. You are a new creation already. Hindi na to science, rocket science, to say na, bago yung sinishare ni Pastor Del. It's not new. You've heard it a million times. Pero, you are not living it. So, how do we do this? Start living it. Start living yung purpose na ginawa ng Panginoon sa atin. That we are a new creation. We are a new creation. If you are not, kung hindi mo pakilala yung sarili mo, na the old has gone, wala na yung lumang pagkatao mo, pilit mo pa rin yun ang ginagawa mo sa buhay mo. Magagalitin ka, hanggang ngayon magagalitin ka. Magaling kang humanap ng ikagagalit sa buhay. Kung si Ate Lingsing mahilig maghanap ng problema, may mga taong mabilis humanap ng problema sa ibang tao. Nakakainis ka. Yung mga tao, tipong ganun, mayroong project sa church, lahat negative ang nakikita niya. Hindi na nga nagsasabit ng positive ideas, yung negative pa ang nakikita sa kanya. Hindi, ayoko sa kanya. Ayoko siyang pasabay, ang bagal niya maglakad. Ang dami niyang makikita laging negative. Diba? Ang lakas kumain yan, mag-budget tayo. Diba? Bakit? Malakas siyang kumain. Lagi yung sabi dito, the old has gone, past tense. Diba? So anong dapat natin gawin? We start living it. Kailangan isa pamuhay na natin. Ngayon, kung tatanungin nyo naman ako, paano ipamumuhay, kailangan natin ng another 1 hour. Kaya dito ako tumigil.
Kasi madali lang naman yan. So next time, we may discuss about this, pero I know we have discussed in the past so many things on how to live in Christ that we can just say, start living your new life. Start living yan. Start living this. Amen? Amen. So let's pray. Salamat, Panginoon, sa mga katuruan, Lord, na ipinakita nyo sa amin ngayong umaga. We even thank you, Panginoon, even yun dun sa pasimula ng aming praise and worship. I pray, Panginoon, na himukin mo ang bawat isa na pumarito, Lord. Katagpuin ka ng maaga para magkaroon kami ng chance to praise and worship you through songs, Panginoon. And take that praise and worship as our thankful prayer, Panginoon. Because we haven't thanked you enough sa iyong mga kabutihan. And nagkaroon kami ng mga maling pananaw, Panginoon, that the preaching of your word is the most important part ng service every Sunday. It might be, pero Panginoon, mahalagang itaas ka sa amin ng kalagitnaan. That we should show how we adore you and how we appreciate, Panginoon, yung grace and mercy na ipinakita mo sa amin and patuloy mo, Panginoon, na ipinakikita sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We thank you, Panginoon, for your word today and for delivering, Panginoon, for each one of us, yung mga rhema words na kailangan namin sa personal lives namin. Panginoon, we don't ask that you mask our reputation from the outside world. Pero Panginoon, patuloy mong i-mold yung aming mga puso to the image of your Son, Jesus Christ. That should be our prayer, Panginoon. And that's how we should be living now, Panginoon. The new creation that you have built in us, Panginoon, through Christ. Salamat nga po, Ama. We praise you, we honor you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.